mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Ano ako mensahe kay Auntie Claire kasi pag sinabi mong Auntie Claire, ano na yan, talagang granted na magulo. Basta Auntie Claire, unclear. Unang po namin kayo sir, kumbati na po ba kayo na Atty. Rowena Guanzon? Hindi. Hindi pa po ba kayo nagkaayos? Ang away naman namin ay because of principles, hindi naman sa kung ano pa man. Oo, kasi para sa akin, ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwa-tiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, ano? Halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Atty. Rowena Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Ito, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Hello po yun. Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman ma-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po, wala pong personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Oo, sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Yes, Magkaibigan po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban inariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List kasi sa aking palagay tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025 sinasabi niya ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy, Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte.
Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto ng 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bago 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Marisa Ontiveros tayo o mabongbong Marcos. Attorney, may pangamba po ba tayo, attorney, na maging second Tolentino? Maaari, hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tignan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita: consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa poll kesa isang kakampi na dati katunggali na maaaring maging katunggali na naman, kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita po, attorney, hindi ho kayo titiwala sa kanya. Oo, yun. Mismo. Oo. Attorney, pwede po malaman kung anong sinampan yung kaso at saan po Sa ombudsman po na ngayon ay nililiti sa Regional Trial Court ng Bulacan. Graft po at saka yung violation ng regional revised penal Anong code. taon po yun, attorney? 2 years ago po. Naunawaan na namin. Attorney, Hindi yung attorney Okay. Pag ganong kaso, hindi na pwedeng kasi nasa kaso na ito ba? Oo. Hindi na dapat. Hindi talaga on matters of principle mahirap Oo. Ginawa pa itong salamat po, attorney. Salamat po. Naunawaan na namin, alam na namin. Pwede kong balikan. Thank you so much. The next week po, ano pong maging hakbang? Alam nyo, meron po provision sa konstitusyon na nagsasabing kapag may malalang karamdaman ng Pangulo ay dapat obligasyon ng gobyerno na sabihin kung anong tunay na kalagayan. Mag-demand tayo kung talagang sa tingin natin. Kasi puro general, maayos ang presidente, etc. etc. Although kinunpi naman, di ba, na dinala daw sa ospital because of discomfort. Dapat sabihin sa atin, ano ba yung discomfort na yon? Yung ba'y almoranas? Ano ba yun? O LBM? Hindi natin malaman. Salamat, attorney. Anti-Claire kasi sabi niya wala pa daw oil crisis ngayon. Ay, ayusin kasi nila. Wala na akong mensahe kay Auntie Claire kasi pag sinabi mong Auntie Claire, ano na yan, talagang granted na magulo. Basta niya na yun. Auntie Claire, unclear. Attorney, mali daw yun eh. Pag anti-Claire daw, anti-fake news daw siya, ano masasabi mo dun? Sila ang unang-una nagpe-fake news At saka alam niyo yan, delikado yan. Sinasabi nilang anti-fake news, yung article 514 yata yun, ng 154 ng revised penal code. Colonial era yun magulo yun pinananakot yun Hindi na dapat ganun. Kasi kung ikaw ay matapat sa taong bayan, hindi lalaganap ang fake news. Kaya nagkakaroon ng fake news kasi hindi nyo pinapalam ang buong storya, nagkakaroon ng espekulasyon. Thank you, attorney. Attorney, meron po ba kayong mensahe